Masaya tayo dahil tayo nakatingin sa Panginoong Jesus. Palakpakan natin minsan pa si God. Amen. At makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. At ngayon ay dadako tayo sa pinaka-theme natin itong buwan ng January, which is Jesus said, "Follow me." At yan na may kinalaman sa paksa natin ngayong umagang ito. At ang ating topic is the call to radical discipleship. Ano ang topic natin? The call to radical discipleship. Napaka-importante ng paksa natin ito, kaya huwag mong papayagan na kwentuhan ka ng katabi mo. Mamaya na yung kwentuhan. Huwag kang papayagan na uutangan ka ngayon din at nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi hindi ka makakapag-concentrate. Kaya mahalaga po na i-focus natin ang ating isip dito sa harapan upang tumagos ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Dapat niyong malaman na tinatawag ni Jesus ang lahat ng tao na maging alagad po niya. Everyone is called by the Lord Jesus Christ to be His disciples. Ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa lahat ng tao na maging alagad ay isang dakilang utos para sa lahat ng tao. Uulitin ko po yan. Ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa lahat ng tao na maging disciples po niya ay isang napakadakilang utos para sa lahat ng tao. At yan ay atin pong mababasa sa aklat ng Mateo 28, talatang 11. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, yan po ang Bible reference. Ibig sabihin, ito yung sumusuporta doon sa aking sinabi na tinatawag ni Jesus ang lahat ng tao na maging alagad niya. At yung batayan ko ng sinasabing lahat ng tao, sino ka man, ay nandoon po sa salitang gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. So, ang Greek word niyan ay ethnos. Ibig sabihin, anumang grupo ng tao na meron po silang common denomination. Halimbawa, kung tayo ay mga nagsasalita ng Tagalog, so yun, dapat pasukin yun ng mga mananampalataya niya para gawin silang tagasunod o alagad ni Kristo. O kaya grupo ng mga nagbabicycle. Yan, ethnos yan eh. Grupo ng mga nagbabicycle. Kasi basta at least meron silang common denominator. May pinagkakaisahan sila. Yun po ang ibig sabihin ng ethnos. Hindi nangahulugang bansa, nation po. Yung talagang mga bansa, katulad ng Pilipinas agad ang binabanggit yan. Hindi po. Ethnos yan. Group of people who have a common denominator. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya lahat ng tao ay gusto ni Christ na maging disciple niya o alagad niya. At ang utos na yan, ulitin ko, ang utos na yan ay hindi lang po para sa mga apostol na kailangang gumawa ng mga alagad o ito ay gumawa ng mga disciples ng Panginoon, kundi iyan ay utos sa buong church. Katulad natin ito. Isa lang ito, yung Radiance of God's Glory, Global Harvest Church, isa lang sa mga churches na yan, na kung saan ay inuutusan ng ating Panginoon na tayo ay lumikha, gumawa ng mga alagad. At hanggang kailan? Hanggang kailan ang pagdidisciple natin? Hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po good for 1 week lang. Magpapaalam ka sa akin, sige, pastor,
Ako po ay may aalaga ang tao at gagawin ko siyang disciple ni Jesus Christ. Pero pang 1 year lang ako Walang ganun sa Bible. Sa Bible hanggang sa katapusan ng panahon. At saan naman makikita yan? Dito po sa Mateo 28:20. Iko-continue natin ang pagbasa. After ng Mateo 28, talatang 19, ang sabi ni Jesus Christ, turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya nawa. So, iniutos ng Panginoong Yesus na pag gumagawa tayo, nagpo-proseso tayo ng mga alagad, sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Ibig sabihin, hanggang sa katapusan ng daigdig yan, ng mundo. Walang halos katapusan pala yan. Parang tuloy-tuloy ang paggawa ng mga alagad. At ang imbitasyon na ito ng ating Panginoong Yesus na maging alagad, ang isang tao ay isa pong voluntary. Pag sinabing voluntary, bukas para sa lahat. Yun pong panawagan ng Panginoong Hesus na bawat isa sa atin ay dapat maging disciple niya. Yan ay hindi lamang sa atin, kundi bukas para sa lahat. Anuman ang kalagayan ng tao sa buhay. Anuman ang iyong kasarian, babae o lalaki ka man. Anuman ang antas mo sa lipunan. Ikaw man ay mayaman o mahirap. Anuman ang iyong lahi. Ikaw man ay Pilipino o hindi Pilipino. Lahat yan ay iniimbitahan ng ating Panginoong Yesus. Pero yan ay voluntary. Saan man makikita yan? Mateo 16, talatang 24. Ang wika ng Panginoong Hesus, kung ang sino man, yan. Kaya pag sinabing sino man, ibig sabihin yan ay voluntary. Anyone who wants to follow me, yan ibig sabihin. So sa Tagalog, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. Kaya ang salitang sino man ay malinaw po na nagpapakita na walang pinipili, walang pinapaburang tao si Jesus, mayaman man o mahirap, edukado man o hindi, matanda o kabataan, lahat ay invited na maging disciple po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung pinili mong sumunod sa panawagan ni Jesus Christ na ikaw ay maging alagad niya, hindi po yan optional pag pinili mo na ikaw ay maging alagad. Yung imbitasyon, optional. Ibig sabihin, pwedeng tumanggi ka. Pero pag nag-decision kang, ako ay gusto kong maging alagad ng Panginoon, hindi na optional yan. Sa pilitan na po yan na dapat kang dumaan sa proseso ng pagiging alagad. At pag ikaw ay dumadaan sa proseso ng pagiging alagad, hindi maaari pong pumili ka kung anong gagawin mo o hindi mo gagawin. At hindi ka dapat tumanggi, dapat kailangang sumunod ka kung ikaw ay nasa proseso na ng discipleship. Nagpanata ka sa Panginoon, Lord, mula sa linggong ito, papasok ako sa pagiging disciple mo. Wala nang atrasan po yun, mga kapatid. Hindi na po pwede doon na ikaw ay mag-back out pa. Kaya, merong proseso kasi na tinatawag na pagiging alagad. Hindi agad-agad na nang makakilala ka kay Jesus Christ, alagad ka na agad ng Panginoon. Wala pong ganun. After accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior, alagad ka na agad.
meron po yang pagpasok sa proseso ng pagiging alagad. At ikaw ay pumapasok sa isang obligasyon na hindi mo na po pwedeng ipagpaliban pa. Kailangang sundin mo ang utos ng Panginoong Hesukristo. Ang hindi sumunod sa utos ni Christ ay pagsuway sa utos niya. Kaya papasok ka sa tinatawag na proseso ng discipleship. Parang pag nag-a-apply ka ng mayor's permit, may process yun. Di po ba? Papasubmitin ka ng DTI na yung iyong negosyo ay rehistrado sa Department of Trade and Industry. Ganun, may mga proseso. Tapos, hihingan ka, kapatid, ng BIR number mo kung ikaw ay nag-register sa BIR. Bago, ikaw ay bigyan ng mayor's permit. At ikatlo, hingan ka ng clearance sa barangay. Kung ino-authorize ka ng barangay magtayo ng sari-sari store sa lugar nyo, ng barangay na yon. So, ganun. May proseso siyang ginagawa. Ganito rin sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus. Ang panawagan na ang isang tao ay maging disciple ng ating Panginoong Hesus ay hindi pang isang araw lang. Hindi pang 1 week, 2 weeks, 1 month, o 1 year lang po akong disciple. Walang ganon. Halimbawa, nagpasya ka na ikaw ay gusto mo maging disciple, pero pwede po ba 1 year lang akong disciple ni Christ? Wala pong ganon sa Bible. Kasi ang pagiging disciple ni Jesus Christ ay lifetime na ipamumuhay mo araw-araw. Yun po ang ibig sabihin nun. At yan ay may batayan akong reference sa Aklat ng Lucas 9, talatang 23. Ito po, ang winika mismo ng Panginoong Hesus. Kung ang sino man magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya araw-araw ang krus at sumunod sa akin. So, hindi isang beses lang ang pagpasan sa krus. Hindi isang beses lang ang pagsunod kay Kristo. Ito po ay ipamumuhay mo araw-araw sa iyong buhay. Kaya, ang conclusion ko dyan sa aking naibahagi na yan ay walang instant disciple agad-agad. Kaya pag nagtanong ako, sino ang mga disciples ni Jesus Christ dito? Hindi tayo basta-basta pwedeng magtaas. Kasi, maliban, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng disciple ni Jesus Christ. Kasi pag hindi ka lagi nagbabasa ng Bible, hindi mo makikilala kung ano ang pagiging disciple ni Jesus Christ. Kaya ikaw naman, taas ka agad ng kamay, disciple ka. Pero, hindi mo naunawaan ang pagiging disciple ng ating Panginoong Hesus. At minsan magtanong ka, ganyan nangyari sa akin nun eh. Pumunta ako sa isang church at mamaya may nakipagkamay sa akin at tinanong ko siya, ikaw ba'y disciple ng Panginoon? Opo, bakit ka naging disciple? Tinanggap ko po siya sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako hindi ka disciple. Ano po ako? Anak ka na ng Diyos. John 1 verse 12 hanggang 13. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Sabi ko, pero hindi ka pa disciple. E di po ba, follower na ako ni Christ, kako, kailangan mong basahin ang buong gospel. The Gospel of Matthew hanggang Gospel of John para malaman mo ang pagiging disciple ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi, ang pagiging alagad ni Kristo, dumadaan sa isang proseso na tinatawag na discipleship. Hanggat hindi ka dumadaan sa proseso ng discipleship, hindi ka pa pupwedeng tawaging disciple. Kailangan pumasok ka sa proseso ng tinatawag na discipleship. Anong ibig sabihin ng proseso? Anong English ng proseso? Process.
Ibig sabihin ay may maayos na hakbang na kailangang pagdaanan ka upang makamit mo ang isang layunin o resulta. Hindi ito, ang pagiging disciple ay hindi biglaan, kundi dahan-dahan na may kaayusan mula sa umpisa hanggang sa wakas. Yan po. Kaya nga po, nabanggit ko, walang instant disciple agad-agad. Kailangan dadaan ka dahan-dahan sa isa pong proseso. Ayan. Kaya, pag tayo po ay nag-announce na mayroong discipleship mentoring o discipleship seminar o training, kailangan pumunta ka. Kasi may tao, disciple daw siya, pero pag nag-announce, meron tayong discipleship process, hindi naman pumupunta. Hindi disciple yun. Hindi ako ano yung sabihin ng disciple eh. Amen? Pag may ganun, ibig sabihin, pumapasok ako sa isang proseso ng discipleship. At isa sa mga sinasabing proseso ng discipleship, meron bang taong naka-assign sa'yo para mag-alaga sa'yo, kilalanin mo siyang leader mo? Dapat nandun ka. Kasi kung hindi ka kabilang sa isang small group, hindi ka pumapasok sa tinatawag na discipleship process. Importanteng maging kabilang ka sa isang small group na ang tawag ay cell group. Naunawan niyo po ako. Dapat kabilang ka sa isang maliit na grupong yun. Kasi doon sa maliit na grupong yun, doon ka tinatadtad, doon ka pinupulbos, doon ka dinudurog. Amen? Doon ka hinuhubog sa maliit na grupong yun. At tanungin mo ang katabi mo, kapatid, mawalang galang na ka mo sa iyong pagtulog. Sabihin mo sa kanya, okay, sabi na ba kayo, mawalang galang na sa iyong pagtulog? Kasi may nakapikit na katabi mo, kasi baka may magalit siya, ginigising mo naman ako eh. Di ba? Okay, sabihin mo sa kanya, kapatid, kabilang ka ba sa isang maliit na cell group? Anong sagot niya na katabi mo? Anong sagot niya? Kabilang na ba siya? Kung hindi pa, pag sinabing hindi pa ako kabilang sa isang maliit na grupo, dapat kang mapabilang dahil yan ay kasama sa tinatawag na discipleship process. Amen? Amen po ba? Kailangan marating mo ang level ng pagiging disciple. Meron pong 4 classifications ng mga believers sa loob ng church. Alamin niyo kung saan kayo napapabilang dito sa 4 classifications of believers in the church. Number 1 is pagiging new believers. Bago pa lang na mananampalataya. Ano ibig sabihin ng bagong mananampalataya? Bago pa lang na nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi pa, wala pang 1 taon, yan, na ikaw ay nakakilala kay Lord. Ang description niya ng isang bago pa lang na nakakilala kay Jesus Christ, pag sinabi nakakilala, ngayon mo lang siya nakilala na isa lang na tagapagligtas ng buhay mo. Dati, 2, 3 ang tagapagligtas mo. Hindi lang si Jesus Christ ang tinatawagan mo. Meron ka pang tinatawagan na Mother of Perpetual Help. Meron ka pang tinatawagan na St. Jude. Hindi ka pa lubos na nakakilala. Pero yung sinabing nakakilala kay Jesus Christ, siya lang nag-iisa, walang karibal na tagapagligtas. Yun ay ibig sabihin nakakilala sa Panginoong Yesus. Kung bago-bago pa lang, wala ka pang 1 year, ikaw ay napapabilang sa tinatawag na new believer. At ang description niya, spiritual infants in Christ. Ito po yung spiritual na pagiging sanggol pa lang. So, sanggol ang kalagayan ng iyong spiritual na buhay. Kaya, makikita sa iyo ang mga ugali pa na parang ugaling hindi pa ligtas. May mga karakter pa sa buhay niya na makikita mo na hindi pa saved. Pwedeng nakakapagmura pa yan. Ganon. Nakakapagsalita pa yan ng mga bad words. Ganon. No?
Kasi bago-bago pa lang niya, maintindihan mo yun. At saka yung faith niya, ano pa yun, hindi pa matibay. No? Pwede pa siyang hindi maniwala sa Bible. Pwedeng na umaten siya ngayong linggo, nakinig siya ng Word of God, paglabas niya, may nakausap lang na loved ones, kamag-anak o ibang tao, nasisway na agad siya. Yung paniniwala niyang tinuro sa Bible, pinag-anilanganan niya na agad. Ganun po ang isang new believer. Kaya nga, kailangan alagaan tutukan Kasi paglabas ng isang new believer sa gawain, isang katerbang demonyo agad ang lalapit dyan at magdi-disciple dyan. Mga demonyo, puputaktiin yan, kapatid. No? At ang sabi rito, sa gawain, lumitaw sa gawain yan. Madaling mawala sa gawain. Ang new believer, pag-attend niya rito ng Sunday, next Sunday, pwedeng makita mo siya uli, pwedeng hindi mo siya makita. Unstable. Wala kang katiyakan kung babalik sa gawain. Kaya nga, pinapalo up siya ng mga spiritual parents. May pusong spiritual parents. Pero kung walang pusong spiritual parents, kahit utusan pa ng head ng consolidation team, hindi papaluapin yung bagong yun. Kasi wala naman siyang spiritual parent in heart Nakuha niyo, kapatid? Pero kung siya ay ite-text, kakamustahin, and then pupuntahan sa bahay o sa school, i-encourage siya na bulit muli kasi bago siya. New believer, unstable ang kanyang faith. At walang katiyakan talaga kung aatin yan ng Sunday. Mamumuti minsan ang mata mo sa pag-aalaga mo sa new believer. Yan ang nasa level 1. Diyan nag-uumpisa ang lahat. Pagiging new believer in Christ. Ngunit, pagdaan ng mga panahon, naglagas ang mga dahon, nagbago ang kapanahunan, umakyat siya sa level 2. Sa awa at biyaya ng Diyos, may nag-alaga kasi sa kanya, napabilang sa isang maliit na grupo. Yung maliit na grupong yun ay mahilig silang kumain sa labas. Kaya nahikayat sumama yung tao. Dahil ang kahinaan pala nung isang new believer na yun, pagkain. Parang si Eva. No? Ang kahinaan niya, ang weakness niya ay food. Madaling anyayahan pag may kainan. Ayan. And then, na-develop siya. Kaya pagdating sa level 2, gumraduate na siya sa pagiging new believer. Ngayon ay tinatawag na siyang developing or growing believers. Okay, nandun na siya. Nasa level 2 na siya. Ano ang makikita dito sa developing and growing believers? Showing a little sign of a changed life. Meron ka na rin makikitang pagbabago sa kanyang buhay. Kaya pag sa small grouping, nag-sharean kayo ng pagbabago sa buhay, may ma-share siya. Sabi niya, ngayon, ang nakita kong pagbabago sa akin, nagbabasa na ako ng Bible. Dati wala akong interest dyan. Sign of growth na rin po yun. No? Pero, marami pang mga kapintasan pa dyan sa buhay, sa karakter niya. Hindi agad-agad na mawawala yung mga paggawa niya ng mga worldly things. Minsan may mga pananalita pa yan na hindi maganda, napapamura pa ng konti yan, konti lang naman. Basit laang. Okay? Ngayon, pagdating sa commitment niya sa pagdalo sa church, irregular pa. Hindi consistent. Po pwedeng present ng Sunday, next Sunday, absent, tapos next Sunday, present. Absent, present, absent, ganon. Kasi nga, hindi siya consistent sa kanyang paglilingkod kay Lord. At napapakita rin niya yung konti lang nakatapatan sa ministry. Yung bang pag-application na sa ministry. Kaya siya nahikayat mag-apply kasi yung mga close niya sa church, nag-apply. Yung bang madali siyang isway.
Kung saan ang ihip ng hangin, dun siya. Ngayon, kung nandun siya sa ministry, and then umayaw itong mga close niya, ayaw na rin sa ministry, sasama na rin siya. Ito yung mga tao na madaling kaldagin, madaling alisin, at madaling sipain. Yun. Yan po yung mga developing and growing believers. Sa gawain, lulubog at lilitaw din sila. Depende lang sa mood ng tao. At depende sa kanyang availability. Kasi itong mga developing, growing believers, pag inaya mo yan, nasa level 2 pa lang siya na kanyang Christian life, dalo ka sa Sunday, titignan ko kung pupwede ako. Yan ang maririnig mo sa mga developing and growing believers. Titignan daw niya kung available siya. So, yung commitment niya kay Lord, nakadepende sa kanyang availability. Yun po ang tinatawag nating developing and growing believers. Ngayon, sa paglipas ng mga panahon, dahil napasama sa cell grouping, marami doon ay nasa mga maturing believers na naaakay siya. No, naiaangat siya, kaya gumraduate siya ngayon sa level 2. Nasa level 3 na siya. Ang tawag ay maturing believers. Na ipapakita ang pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lamang siya natuto magbasa ng Bible at mag-pray, nakikita na sa kanya ngayon yung maraming mga karakter ni Christ. Pwede mapagtiis na siya ngayon. Natututo na siyang magpatawad sa mga taong sumakit sa kalooban niya. Ganun ba? Nagiging mahaba ang pasensya na niya. At nakikita sa kanya ang commitment and dedication kay Christ. Kaya pag meron po tayong worker na nasa maturing believers, maaasahan mo yan na nasa gawain ng Diyos. At sa gawain, hindi basta-basta lumulubog yan. Lagi pong lumilitaw yan sa gawain. Bihira mong makita sa isang maturing believers na uma-absent pag meron pong pagtitipon katulad nito. But, when hardship or problem comes, ayan na, kapatid, na madaling naapektuhan ang relasyon niya kay Lord at yung ministry po niya. Pag po, when it comes to family matters, apektado na siya. At po pwedeng sabihin niya, pwede po bang maglaylo muna lang ako sa ministry? Kasi po, may problema ako sa family ko eh. Yan na. Pwede na po siya, kapatid, na umatras. Kasi nandun siya sa maturing believers. Affected siya. Madali siyang ma-move ng problem. Kaya affected ang ministry niya, affected din ang kanyang personal na relasyon kay Lord. Pagdating sa pagpunta na sa church, nagiging unpredictable na rin siya. Kaya pag inaya siya ng mga kasamahan niya sa small grouping, attend tayo ng Sunday, hindi ako tiyak ha. Hindi ako tiyak. Ganun. Yung una, sa second, nandun sa developing, ano pa yung ikalawa na yun? Developing and growing believers. Ano yung katwiran niya? Kung available ako. Ito namang maturing believer, hindi ko tiyak. Basta, kaya maganda, magpapakita ako dyan sa gawain nyo. Inaya sa cell grouping, hindi ako tiyak sa cell grouping natin, pero bibiglain ko na lang kayo. Yung mga ganun. Yan yung level ng maturing believers. Ngunit, hindi dapat mag-stay tayo dyan sa level na yan na tinatawag na maturing believers. Sa halip, dapat itong gusto ni Christ. Ito ang panawagan ni Christ. Tayo ay umakyat ng level sa ating spiritual life. Ano yung level na yun? Pagiging disciples of Christ. Ito yung mataas na level ng spiritual nating buhay.
Ang pagiging disciple ay pag-angat mo sa iyong spiritual na pamumuhay. Bakit mahalaga ang proseso ng discipleship? Para ikaw ay umakyat mula sa level 1, level 2, level 3, hanggang sa makaakyat ka sa level 4. At dito sa gagawing discipleship process, hinuhubog nito ang karakter ng isang tao. Ikalawa, tinuturuan dito ng pagtitiis at pagtatyaga. Ikatlo, pinapatibay ang ating pananampalataya. At ikaapat ay inihahanda tayo para sa mas malaking responsibilidad. So yan po kapatid, ang mga mahalagang proseso ng discipleship. At sa pagpoproseso ng discipleship, meron kang 3 pagdadaanan. Ano ang proseso na pagdadaanan para maging alagad ni Christ? Makikita natin yan sa aklat ng Mateo 16, talatang 24 hanggang 26. Na kung saan ay nakasaad po dyan ang prosesong pagdadaanan ng isang tao. Okay? Para makarating siya sa level 4 ng kanyang Christian life, pagiging disciple ni Christ. Basahin natin ang Mateo 16, talatang 24 hanggang 26. 1, 2, 3. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?" Salamat sa Diyos sa pagkakabasa po natin. So, ang text natin na ibabahagi ay ang verse 24, 25, and 26. Nakapaloob po dyan ang 3 proseso para marating ng isang tao ang pagiging alagad. Ngayon, tignan natin ang tinatawag na literary context. Yung context is very important po. Para naintindihan natin yung ating ipaliliwanag na verse 24. Ang context po ng Mateo 16, talatang 24 hanggang 26, kung bakit sinabi ni Jesus sa mga alagad niya na kung ang sino man ay nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang sarili niya, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po yung 3 proseso na pagdadaanan ng lahat ng gusto po na marating ang level ng pagiging alagad o disciple ni Jesus Christ. 3 bagay. Ano yung una? Kikinig po ba kayo sa akin? Kala ko nakikinig kayo sa akin. Ako naman. Inspired na ako magturo eh. Bigyan na wala. Ano yung una? Sabi ko, di ba, 3 ang prosesong pagdadaanan sa pagiging alagad. Una, tanggihan ang sarili. Ikalawa, pasanin ang krus. At yan po yung 3 proseso ng discipleship. Para marating mo yung level 4 ng pagiging disciple. Ngayon, sabi ko nga po rito kapatid, kailangan, bakit nabanggit ni Jesus Christ kung ang sino man ay nais sumunod sa akin? Anong dahilan? Bakit niya sinabi yun? Kung ang sino man nais sumunod sa akin. May dahilan. Yun po yung paliliwanag ko muna bago tayo dumako sa 3 proseso ng discipleship. Okay? Tindihan niyo po? Ang context niya ay magsisimula sa verse 13 hanggang verse 20.
Kung saan ay mababasa niyo po doon yung confession ni Peter na magtanong si Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? At hanggang sa tumayo si Simon Pedro at sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." And then, pagkatapos po ng conversation na yon, ay sa verse 21 naman, ay ang Panginoong Yesus ay nagpropesiya patungkol sa kanyang pagdurusa at kamatayan na mararanasan bilang Mesaya, bilang Christ o tagapagligtas sa verse 21. Ang sabi, siya raw ay hahagupitin, papahirapan, papatayin, at sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. Pagdating ng verse 22 and 23, tumutol si Pedro. Di ba? Sabi niya, "Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos kailanmay. Hindi yan mangyayari sa inyo." So, tumutol, umayaw si Pedro doon sa ganoong pagdurusa ng Mesaya. Then, nirebuke siya ni Jesus. Ang sabi sa kanya, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa kapakanan lamang ng tao." At saka pumasok yung verse 24. "Kung ang sino man sa inyo ay nais sumunod sa akin." Nanonood nyo? Yon. So, naintindihan po natin, mga kapatid, ngayon, kung bakit ibinahagi ng Panginoong Jesucristo ang tinatawag na call to discipleship. Na gusto niyang ipaalam kay Pedro at sa lahat ng mga disciples niya na nakapaligid doon na hindi madali ang sumunod sa kanyang yapak. Kung nais niyong kayo maging alagad ko, hindi madali yun. Bakit? Sapagkat may malaking kapalit. Ang kapalit ay ang pagkawala ng inyong buhay. Naintindihan niyo po? Ano ang kapalit, kapatid? Merong kaakibat na sakripisyo. Ang pagiging disciple ay costly, pero ang kaligtasan ay libre. Free gift ni God ang salvation sa atin. Pero yung pagiging alagad, may babayaran ka. Meron kang ipapalit, at ang ipapalit mo ay ang iyong buhay. At ngayon, tignan natin ano ang mabigat na proseso na pagdadaanan para maging alagad ni Kristo. Unang proseso ng discipleship ay dapat matutunan mo ang pagtanggi sa sarili mong kagustuhan. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo kung pinipilit mo yung sarili mo. Pinipilit mo yung gusto mo. Kapatid, hindi pwede yun. Kaya pumasok ka sa proseso ng discipleship. Kaya ganito yan. Pag nagtawag ang iyong cell leader, meron tayong pagtitipon sa ganitong araw. Ay naku, conflict. Bakit conflict? May lakad kami ng barkada ko na tapat, mga office mates ko, kung estudyante ka, classmates ko, kung mga kamag-anak mo. Naku, meron kaming swimming sa araw na yan. Nagpapaalam ka ngayon sa cell leader mo. Hindi ka papayagan nun. Bakit? Kasi idinadaan ka niya sa proseso ng self-denial. Marami na sa akin nagpaalam dito. Marami dito nire-reject ko. Di ba Pastor, pwede po hindi po ako makakapunta sa ganyang natin kasi may lakad ako. No ako. Nagdadamdam sila. Pero sa totoo lang, ang ginagawa ko sa kanila ay discipleship process. Masakit ang discipleship process. Laging no ang cell leader sa'yo. Walang cell leader, gumagawa ka nga ng alagad, tapos ikaw naman, ini-spoiled mo yung iyong member. Paano magiging alagad yan ng Panginoong Jesucristo? Ini-spoiled mo siya. Lahat na lang sabihin niya, yes. Hindi pa nga nagsasabi, Pastor, oo na. Sige na, dumakad ka na. Naintindihan kita. Di ba? Hindi po ako makakapunta sa ating kasi may pasok ako.
Kahit may pasok, hindi ako umuoo. Mag-decision ka. Pero masama ang loob ng tao, hindi ako pinayagan ni pastor. Okay lang yun, kasi yung pagsasama ng loob, yun yung tinatawag na ikaw ay binabakbak. Ikaw ay tinatabas. Masakit masakit ang tabasin. Amen? Ganyan talaga ang pagiging disciple. Wala nagdi-disciple na puro oo. Lahat na lang ng kapritsyo nung dinidisciple mo, sinasabi mo, okay lang yun, kahit hindi ka pumatin. Hindi. Dapat nandito ka. Naku po, hindi po Umuulan po, baha. Hindi ako makakapunta sa ating cell grouping. Walang postponement. Tuloy ang cell group natin. Sa isip ng isang member, grabe naman tong leader na ito. Talaga naman parang, ano tawag doon? Ayun tawag doon? Yung bang, hindi, may tawag na sadista. Parang napakasadista naman ito. Natutuwa siya pag nasasaktan ng isang tao. Naku, kailangan pumunta ako. May practice ng sayaw, may practice ng awitan, ng praise and worship. Naku, parang nilalagnat lang ako. Para lang naman. Tetext, leader, hindi mo na ako makakating ngayon. Feeling ko nilalagnat ako. Ikaw, nagtitrain ka ng disciple Hindi pwedeng, okay lang, I understand you, babay you, God bless. Di ba? Be healed, rest. Hindi, walang ganun. No, punta ka dito. Tapos sabihin ng tao, alam na nga niyang masama ang katawan ko, pinapupunta pa niya ako. Alam niyo, bakit ganun? Kasi kailangan saktan ka. Kailangan tabasin ka para matutunan mo ang mag-deny sa sarili mo. Yan ang proseso ng discipleship. Pero yung iba kasi karnal. Hindi naintindihan. Puro sama ng loob. Later on, re-rebuking ka ng Panginoon. Tama lang ginagawa ng mga lingkod ko. Ikaw ang mali. Ang tingin mo sa sarili mo, okay ka. Di ba? Hindi pa ako makakapag-fasting ngayon kasi nagme-medicine ako. Hindi ko pinapayagan yung ganun. Ako, mag-decision ka. Kasi depende sa faith niya yun Kaya lagi maiisip niya, si pastor pag nagpaalam pa dyan, laging rejected ka. Akala tuloy, ikaw si pastor rejection. Not knowing na ang proseso mo ay pang-disciple. Ginagawa mong alagad yung tao. Matutunan niyang tumanggi sa sarili niya. Amen? Kasi ang malaking kalaban ng tao, hindi ang demonyo, hindi Satanas. Tinalo na ni Kristo yan sa cross. Ang pinakamatindi na kalaban ng tao, yung sarili niya. Yung sarili niya, kapatid. Kaya nga, tinuturuan tayo to deny ourselves. Anong sabi ng Mateo 16, talatang 24, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. So, mahalagang bagay po pala yan. Anong ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili mong kagustuhan? Yun po ibig sabihin nun Tatanggihan mo yung gustong-gusto mo. Hindi ibig sabihin po niyan ay kamuhian mo ang sarili mo. No, walang tinuturo sa Bible to hate yourself. Ang tinuturo sa Bible is to deny yourself. Ibig sabihin, ito ang kahulugan. Itakwil mo ang paghahari mo sa sarili mo. Kailangan itakwil mo ang self-rule o makasariling pamamahala sa sarili mo. Ikaw ang namamahala, hindi si Christ. Ang pagpasok sa discipleship, ibibigay mo ang pamamahala kay Christ sa life mo. Napakahirap po nun, kapatid. Aalis ka sa trono mo. Kaya nga si Khomeini sa Iran, ayaw umalis, pinagpapatay niya yung mga milyon nagrarally na mga Iranians, pinagbabaril ng harapan. Ayaw niyang umalis sa trono niya. Sinong gustong umalis sa trono mo? Di ba? Walang ganun. Ang hirap nun. Kaya kinakailangan, ang proseso ng discipleship, pinipilit kang ibaba sa trono mo. Yun ang trabaho naming leader. Sana naintindihan yung lahat. Yun. Kaya alam nyo na kung kanino kayo na hindi na kayo dapat magpaalam. Dahil marireject lang tayo niyan. Sunday, meron tayong naplanuhan sa opisina. Linggo, may swimming, may ganyan-ganyan. Paalam mo na tayo kay pastor, hindi tayo tatanggapin noon. Kilala ko yun. Bakit? Discipleship process ang kinaiiral noon. Dapat naintindihan ng congregation yun. Hindi agad yung, lilipat ako ng ibang church, grabe yung pastor na yun.
Di ba? Hindi man lang kami payagan. Di-disciple ka nga eh. May mga pastor, okay lang yan. Kasi hindi nila alam ang ibig sabihin ng discipleship process. Walang disciple sa kanila. At hindi siya dumaan sa discipleship. Ako dumaan ako sa discipleship. May nag-disciple sa akin, nagtiyaga sa akin, na isang brother. Kaya alam ko ang discipleship. Okay? Kinakailangan yung self-rule ay mawala. May huhubarin ka. Ano yung huhubarin mo sa sarili mo? Ang pagiging hari at reyna mo ng iyong buhay. Huhubarin mo yan. Ano ibig sabihin ng huhubarin? Literally ba yun? Maghuhubad ako? Hindi po. Ibig sabihin, metaphor yun. Isusuko mo kay Kristo ang paghahari mo sa sarili mo. Yan ang proseso ng discipleship. At pag idinaan ka sa discipleship process, kinakailangan mong matutunan ang isang subject na pinaka-importante sa lahat. The first subject na kinakailangan mong kuwanin sa iyong discipleship process, ang subject ng the Lordship of Christ. Hindi ito turo lang. Ito, kapatid, ay gagawing practical sa pamagitan ng pag-araw-araw na ginagawa mo. Yan. At idadaan yan, kapatid, sa bagay na kinakailangang matutunan mo kasi pag parang lecture lang yan, parang classroom lecture, hindi classroom lecture ang discipleship eh. Ang discipleship ay pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa tao. Na ang subject dun is about the Lordship of Christ. Yung pagiging Panginoon ni Kristo sa buhay ng isang tao. At sa paanong paraan? Paano mo kikilalanin na si Jesus Christ ay Panginoon mo? Gagawin mo siyang may-ari ng buhay mo. Yun pong pagpasok. No? Isinusuko mo ang karapatan mo sa sarili mo. Kaya dahil hindi ka pinayagan, may swimming ng linggo, ikaw pala ang worship leader. Hindi ka papayagan talaga. Kailangan worship leader, ma-disciple yan. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yun. Hindi po ba? So, alam mo na ngayon yon na pagka ganon, nag-aya, ay wag linggo o natututo ka na ngayon mag-deny. Sa paglinggo kasi para kay Lord yun, Naintindihan nyo? Natututo ka na. Tinatanggihan mo na yung sarili mo. Sino na ang nangunguna? Sino na nagahari? Si Christ. Kasi isinuko mo ang karapatan mo sa sarili mo. Wala na. Wala ka ng rights para mag-decision ka sa sarili mo. Wala ng rights. Wala ka ng karapatan. Kaya pag may isang tao nag-aya sa'yo, Brad, mamam ulit tayo. Anong mamam? Inuman. Di ba? Mamam na eh. Mamam na tayo. Mga ganun-ganun. Mga senyas, mga ganyan na senyas niyan eh. Ganun. Mamaya. Baka makita ka ni pastor, gumaganyan-ganyan ka. Ako may nakita ako minsan hindi niya alam na dyan ako natayo. Ang nangangaral dito ata si Pastor Raisbel eh. Andun ako sa balcony. Dumating yung isang brother. May isang brother galing sa ibang bansa ata. Nang dumating, ay Brad, long time no see. Mamaya andun ako. Tapos brother, ganun daw sila. Nung kinausap ko, Pastor, kopi lang po yun. No, kopi. Parang ngayon lang ako isinilang. Meron ba naman kopi tayo? May ganun. Iba yun. Kako, unbeliever din ako. Sinasan ko yung ganyan dyan eh. Di ba? Pag ako unbeliever, mga barkada ko, ganun tayo mamaya, okay. Kopi daw yun, kako. Iba naman. Ang kopi kako, dapat ganun ka. Di ba? O, ganun tayo Kopi yun, di ba? May nahawakan ka. Pero yung nakaganon ka, mamam yun eh. Inuman yun. Di ba? Sabi sa katabi mo, give me 5. Di ba? Nagkakaintindihan tayo doon. So, yan. So, hindi na ikaw ang may-ari. Sino na may-ari sa'yo? Si Jesus. Siyang may karapatan. Yan po ang pagpasok sa discipleship. Ikalawa, gagawin mo si Jesus bilang amo.
bilang boss mo. Hindi na ikaw ang boss o bossing ng buhay mo. Sino na? Si Jesus Christ na ang bossing mo. Okay? At ikatlo, si Jesus Christ na ang may huling salita. Anong ibig sabihin yan? Siya ang may final decision. O ano? Payag ka na ba? Hindi sumasang-ayon yung aking yung may final say dyan eh. Sino? Si Mrs. mo? Hindi, si Jesus eh. Yung may-ari sa akin, yung amo ko. Sorry na lang. Hindi kita masasamahan dyan. Sa inuman natin na yan. Ayaw nun. Ayaw nung amo ko. So, disciple. Not disciple, yung tao. Amen po ba mga kapatid? At ang ibang pamamaraan sa discipleship ay yung pagdi-DA. Disciplinary action. Masakit yun, pero yun ang pamamaraan. Ako dito, marami na akong na-DA dito. Na disciplinary action. Ngayon, iba sa kanila, hindi na bumalik sa church. Hindi kasi nila naintindihan ng discipleship eh. Sa totoo lang, pagdi-disciple yun eh. Para matuto silang tumanggi muna. Kasi dati nung araw, patungkol sa relationship, pag wala ka pang 25, pag ka pang 25 years old, at ikaw ay worker, o kaya member ka ng praise and worship team, at may boyfriend o girlfriend ka, ibababa kita sa praise and worship team. Kasi iniisip ko, hindi ka pa matured enough. Pwede maapektuhan ng praise and worship team na practice nyo pag kayo, mag-boyfriend kayo, kayo ng LQ, ng iyong boyfriend, magpapaawit ka, para ang bigat-bigat sa puso mo, apektadong kitang-kita, sa practice pa lang, nakakainisan na, ayaw ibigay yung best kasi may bigat yung tao. May LQ sila ng boyfriend niya eh. Kasi nga, hindi pa matured enough. Yun ang tingin ko at the age of 25. Kaya hanggang 25, inisip ko ang matured ay 26 na siguro, o 30, o 40, o 50 years old na siya. Kaya pwede na talaga. Pwede na. Yung ganun ba? May mga ganun pumasok sa relationship. Kahit anong paliwanag, dinia ko sila. Yung iba, tinanggap nila yun. Kaya nakikita sa kanila yung discipleship na karakter ng pagiging disciple. Pero pag discipleship yun, proseso yun eh. Hindi na ako naintindihan ng iba. Ay, agad rebelde, agad alis sa church. Hindi naintindihan ng patungkol sa discipleship process. Naintindihan nyo, kapatid? Kaya pag may na-DA sa inyo, pumalakpak ka. Hallelujah! Oy, bakit? Dinadan ako sa discipleship process ng church. Amen? Balita ko, di ka na raw tutugtog ngayon. Oo, kasi nasa discipleship process ako ngayon. Ibig sabihin, DA siya. Amen? Disciplinary action. Mahalaga yan eh. Kaya nga disciplinary, dinidiscipline siya. Pinapalo para na sa gayon, matutunan niya, kapatid, na si Lord ang amo niya. Natututo siyang mag-submit sa leader. Pag nag-submit ka sa pastor, nagsasubmit ka lalo kay Christ. Kasi ginagalang mo yung leader eh. Amen? Yung iba, hindi talaga ma-disciple. Pumapalag. Ayaw. Magre-rebelde, aalis ng simbahan. Hindi natututo ng discipleship. Akala niya disciple na siya. Hindi ganun. Ang delikado nun pag nagpastor, ang ayaw magpa-disciple, ayaw magpa-disciplinary action sa church, and then magpapastor, naku, anong uri ng kongregasyon nun? Ang itatayo nun, kapatid, di ba? Kawawa naman yung magiging member ng tao. Kasi hindi dumadaan sa discipleship. Okay? Ang ikalawa na proseso na pagdadaanan para maging alagad ni Kristo ay handa kang mamatay sa sarili mo. Ito, patayan po ang discipleship process. Ulitin ko, sabihin ko sa iyo, ha? Kapatid, ay ikalawang proseso ng discipleship na dapat mong matutunan ay handa kang mamatay. Tanungin mo ang katabi mo, handa ka bang mamatay? Kung hindi pa handang mamatay yan, wala pa siya sa level 4 ng discipleship. Wala pa. Yung pagiging alagad ng Panginoon. Saan mababasa yan? Mateo 16, talatang 24. Ikalawang proseso
ng discipleship ay pasanin niya ang kanyang krus. So, meron kang papasanin na krus. Tignan natin, kapatid, ang historical background ng krus. Hindi pwede rito kasi na manghuhula ka lang, magsisimbolo ka kaagad ng krus. Mali po yun. Kung kailangan mo ng interpretation sa Bible ay literary context, merong historical context o historical background. Saan natukuha yun? Nakukuha po yun sa pag-aaral ng church history. Kaya kailangan may subject ka ng church. Kaya ako nagtuturo sa Bible School, may church history subject ako eh. Yung mga estudyante rito na nag-aral sa Bible School natin, tinuturuan ko ng church history. Importante yun sa isang nangangaral, nag-i-interpret ng Bible. Kasi history po yan eh. Okay? Ngayon, ano ang historical background ng krus? Alalahanin nyo ang mga Romano ay gumawa ng krus para bitayin si Jesus Christ para mapatay. So, ang krus noong panahong iyon ng mga Romano ay instrumento ng kamatayan. Ikalawa, ito'y inihanda para sa mga kriminal at rebelde. Ikatlo, ang krus ay isang pampublikong kahihiyan na ginagawa para sa isang taong bibitayin. So in other words, ang cross, kapatid, pertains to death. Kamatayan ang tinutukoy ni Kristo na krus po dyan, mga minamahal kong mga kapatid. Okay? Dahil dito, ang krus ay hindi isang metaphor. Hindi siya metaphor. Hindi mo pwedeng gamitin bilang metaphor. Ano yung sabihin ng metaphor? Ang metaphor, ini-interpret niya na hindi literal yung krus. Symbol lang. Hindi siya literal. Hindi po siya metaphor. Ibig sabihin, yung ginamit ni Kristo na salitang krus, ito ay literal na tumutukoy sa handa mong mamatay sa sarili para kay Kristo. Handa ka bang mamatay sa sarili mo? Yung unang proseso, matututo kang tumanggi sa gusto ng sarili mo. Ikalawa, kailangan kang mamatay sa sarili mo. Matindi po yung mamatay sa sarili. Kailangan, kapatid, ikaw ay tunay po na nagsuko ng buong buhay kay Christ. Kaya ang call to discipleship ay tinawag kong call to radical discipleship dahil hindi po yan ordinary. Ang pagiging disciple ay hindi isang ordinary, hindi isang common lang ito, pangkaraniwan lang, kundi ang hinihingi kasi dito ay ang buong buhay mo. Ang buong buhay mo ang hinihingi sa panawagan about discipleship. Ano hinihingi sa buhay mo? Hinihingi sa buhay mo na isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Yan po ang tinatawag na kamatayan sa sarili. Sinusuko mo ang buong buhay mo kay Christ. Amen? Diyan na po muna tayo magwawakas. Yung ikatlo ay saka ko na lang ibibigay sa iyo sa kalooban ng Diyos na dumating ang next Sunday. Amen? Kasi pag dinugtog ko, baka makalimutan nyo yung una at yung ikalawa. Yung ikatlo lang ang maalala. Kung ano yung last, yun lang ang naalala. Gusto ko hanggang ngayon maalala nyo pa rin yung dalawang proseso. Pero tatlo yan. Dalawang proseso. Una, pagtanggi sa sarili mong kagustuhan. Ang tanong, nasusunod pa rin ba kung anong gusto mo? O ang prinsipyo mo ba sa buhay, walang makapipigil sa anumang gusto ko? Pag ginusto ko, kahit sinong Pilato ang humarang, hindi nila mahadlangan ang gusto ko.
Ang gusto ko ay gusto ko. Ganun. Di ba? Kahit nandyan si pastor, hindi niya ako maadlangan. Gusto ko to. Kaya pag may nanligaw sa'yo, at type mo, at kumontra sina pastor, kumontra ang leader mo, walang baliwala sa akin ang pagkunta nyo. Gusto ko siya. Period. Pero pag disciple ka, hindi ikaw ang nasusunod. Si Lord. Kahit kagwapo at kaganda pa niya nanliligaw sa iyo. At pag tinanong mo si Lord, Lord, gusto niyo pa po ba siya para sa akin? At nangungusap sa iyo si Lord, anak, tignan mo naman ang karakter ng tao. Ang layo sa akin. Mukhang sa tingin, sabi ni Lord, mukhang tingin ko, mukhang kamukha ni Satanas yan. Maganda lang sa panlabas na anyo, pero Satanas pala ang panloob na buhay niyan. Eh dahil doon, yes Lord, hindi naman akong may-ari, kayong may-ari sa akin, sige po. Kaya nagugulat yung mga gwapo at magaganda, bakit nire-reject sila? Halimbawa ano pangalan nito? Ni Chelsea. Yung mga nanliligaw sa kanya, nire-reject niya. Nagkataka sila, ang yaman naman nila. Yung iba, 3 eme. Mayaman, matanda at madaling mamatay. Iniisip nila, di ba gagamitan ka ng pera, palalabasan ka ng maraming kwarta. Effect pa din kay Chelsea. Kasi pagka-disciple ka ni Lord, hindi na siyang may-ari sa sarili niya . Hindi na siyang amo ng sarili niya. Hindi siyang may final say . Ang nasa itaas, ang may final say. Yun ang proseso ng discipleship. Pag nandoon ka na sa level na yun, nako kapatid, napakagandang pangitain yan. Amen? At yung ikalawa, ano ikalawa? Mamatay sa sarili. Wala na. Wala nang taste sa'yo ang anumang bagay sa mundong ito. Wala nang appeal ang mundo sa'yo. Kahit anong alok ng mundo, wala na. Walang ka-appeal. Hindi mo nililingon ng anumang bagay sa mundong ito. You are dead to your own preferences. You are dead to the things of this world. Kasi sinuko mo na kay Christ ang buong buhay mo. Amen po ba? Patay ka na. Kaya hindi ka na maramdamin. Hindi ka na matitisurin. Hindi yung nakarinig ka lang ng preaching na parang tinamaan ka, nagalit ka na agad. At next Sunday, wala ka. Hindi ka dadalo. Pag tinanong ka, hindi mo naman ino-open lahat. Sabi, sige, pag may time ako. Pero sa totoo lang, tinamaan ako ni Bishop sa preaching niya . Yung last Sunday, sapul ako. Sapul na naman ako. Hindi pa disciple . Pag ang isang tao, na-reach niya yung pagiging disciple, alam niyo po, yung mga pangangaral na pangiliti, hindi appealing sa kanya. Yung gustong-gusto niya, yung dinudurog siya, yung preaching na direct to the point, yan ang hinahanap ng mga disciple . Yung mga preaching na talagang sumusugat, yun ang hinahanap ng isang disciple na pangangaral. Nung mangaral ako sa isang church, nakakita ko ng isang nakaupo sa harapan na matanda, nakasimangot o nangangaral ako. Nung matapos ako mangaral, lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, hindi, walang tama sa akin yung sinasabi mo. Kasi pinababaw mo . Dapat dinerecho mo na, rebuke to mga taong ito. Pero gusto mo pang kalitiin ang puso nila. Sabi ko, disciple to. Amen? Intindihan niyo po? Sabi niya, ang gusto ko po yung mga ngaral na winawakwak ang puso namin . Pag nag-preach ka, wawakwakin ang puso mo. Sabi ko, itong disciple. Hindi na o-offend. Natutuwa pa siya. Pag nakakarinig siya ng puro correction, rebuke sa mga kasalanan, mga binabanggit na dapat itakwil, sumisigaw yan ng more.
pag bumanggit ang isang bagay, halimbawa, live-in, uso ngayon yan. Kaya ang mga pagli-live-in, siyempre, yung mga live-in na yun, nandito siya, masasaktan yun. Ay, naku, akong tinatamaan. Pero kung disciple yun, at na-disciple siya, sisigaw yun, more! Magulat yung mga tao, nagmumur siya. Ibig sabihin, nasasaktan siya, pero sige pa! Sige pa! Di ba? Saktan mo ba ako? Ganun po, kapatid, ang pagiging isang disciple. Amen? O tignan ninyo, definition ng isang disciple. Ang sino man sa inyo na hindi nyo kayang talikuran ang lahat ng meron kayo, ay hindi kayo maging pwedeng disciple ko, sabi ni Jesus. Tindi ng disipulo. Ang sakit nun, di ba? Hindi ka pwedeng sumunod sa Kanya kung hindi mo kayang talikuran ang lahat ng importante sa buhay mo. Eh, paano ba? May boyfriend ka, may girlfriend kang unbeliever, pinapag-give up ni Lord sa'yo. Kung disciple ka, i-give up mo yun. Masakit talaga. Amen? Masakit, kaya lang disipulo ka eh. Ang mga disipulo gusto nila yung nasasaktan sila talaga. More. Di ba may awit din na more. Amen? Ayaw nila yung mga mensahe na parang kinikiliti, yung bang mensahe na puro motivational. Kaya hindi ako magtaka kung bakit yung sa preaching ni John, yung sa Lakewood Church, John Austin, ang daming tumutulig sa panganganya kasi puro motivation. Hindi siya nag-rebuke ng kasalanan. Yung iba nagre-respond, sabi ko mga disciple kasi itong mga nakapakinig, kaya sabi nila, ang babaw eh. Yung mga tao na mga mabababaw, ayaw nila makarinig ng kasalanang binabanggit sa pulpit. Gusto nila ito, wala. Ibig sabihin, okay lang. Kung magkasala ka, God understand you. He still loves you. Yun ang mga gustong-gusto nila eh. Pero kung mag-disciple ka, no, gusto ko, banggitin mo yan na ayaw ng Diyos yan. Itakwil mo yan. Huwag mong yayakapin ang kasalanan yan sa buhay mo. Yan ang mga gustong-gustong marinig ng mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo. May disciple ba akong kausap? Praise God. At pangatawanan mo yan, okay? Kaya willing tayong pumasok sa radical discipleship. Okay, so ngayon mga kapatid, anong sinod natin? Meron pa bang kasunod yan? Wala na. Wala na kasunod. Pero merong kasunod yan, kaya lang huwag mapapakita. Baka biglang makita nila, malaglag sila sa upuan nila. Pag lang pinakita. So, dyan po na tayo magtatapos. Okay? So, discipleship. Nabanggit ko kanina, dapat mapabilang ka sa isang small group. At tiyakin mo si leader ka. Hindi ka po pwede na puro ka oo sa gusto ng membro mo. Tabasin mo yan. Kailangan papasukin mo siya sa radical discipleship. Hindi po muna ako makaka-attend ngayon. Amin naman, medyo masakit ang ilong ko. Ikaw naman, ay sige, pagaling ka, no. Ilong na hindi naman nilalakad ang ilong eh. Punta ka rito. Ganon ang leader eh. Hindi. Ano ba masakit sa'yo? Paa, okay lang, di mo mailakad. Pero masakit daw ang kanyang anit. Hindi siya makaka-attend. Anit lang yan eh. Amen? Wala daw siyang pera. Ako nga eh. Uma-attend ako sa church namin nung kabataan pa lang ako nung wala akong pera. Sinasama ko pa mga kapatid ko yan. Si Percival, nandiyan kapatid ko. Galing sa Saudi. Mga maliliit pa sila, sinasama ko. Akala nila may pamasahe kami. Wala. Kinakausap ko lang yung driver. Ako, Brad, pasensya na po. 5 po kami. Wala lang ako pamasahe. Pero kakausapin siya, kailan pababa na kami. Siyempre, kasi kung gayon pa lang, pasakay pa lang, pababain ka na agad. At least, thank you, salamat ha. O, baba. Wala na, hindi siya makatanggi, pababa na kami. Okay. Walang hadlang sa akin. Dumadalo ko sa church kahit wala ako ni 5. Lalakarin ko lang kahit malayo yan, kaya kong ano. Bakit? May nag-disciple sa akin. Yun ang discipleship eh. Self-denial, kahit hindi pa kumakain, sanay na walang almusal na dadalo sa church. Nagugutom, nasa church pa rin. Hindi yung hindi ka maka-attend kahit hindi ka muna nag-aalmusal. Kailangan busog na busog ako. Hindi yun. Okay? Amen? Sige, tayo tayong lahat mga minamahal.
Mamaya, pag may tanghali pa. Atin pong gunitain sa ating alaala yung ating narinig na paksa sa umagang ito. The call to radical discipleship. Gusto ng Panginoon, hindi ka lang maging believer. Ayaw niya na ikaw ay manatili as new believer. Gusto niyang umakyat ka sa baitang ng pagiging developing and growing believer. Ngunit ayaw niyang manatili ka lang dyan sa level na yan. Gusto rin niyang dumaan ka sa level ng maturing believer. Ngunit hindi ka dapat nag-i-standby dyan o hanggang dyan ka na lang. Gusto ng Panginoon, abutin mo ang ika-4 na pinakamataas na level ng iyong Christian life. Ang disciple level. Maging disciple ka ni Christ. Pero meron kang 3 prosesong pagdadaanan. May subject about self-denial. Iti-take mo yan sa iyong buhay. Ang subject about the self-denial. And the second subject is about the dying to self. Ang pagkamatay sa sarili. Yung ikatlo, di ko muna babanggitin. Ito'y napakahalagang bagay sa iyo. Maaring dumadaan ka na sa ganyang proseso. Madalas, pinapipili ka. Lagi kang nasa crossroad ng iyong buhay. Ito o ito gagawin ko. Bakit ka dumadaan sa mga bawat crossroads ng buhay mo? Para matutunan mo tumanggi sa sarili mong kagustuhan at mag-depend ka lamang sa Panginoon. Yung no mo sa isang bagay, tiyakin mong galing kay Lord, hindi sa sarili mo. Yung yes mo sa isang bagay, tiyakin mo hindi galing sa sarili mo yon, galing kay Lord. Kaya kung willing kang pumasok sa proseso ng discipleship, ng sabi ng Panginoon ko, ang sino man ay nais sumunod sa akin. So, ito'y voluntary. Nag-iimbita sa bawat isa. Pumasok kayo sa proseso ng discipleship. At kung nag-decision ka ngayon, papasok ka sa proseso ng discipleship, ito yung unang subject na iyong iti-take sa iyong pang-araw-araw na buhay is the subject of self-denial. Pag nakagraduate ka dyan, may ikalawang subject kang kukunin, the subject of dying to self. At yung ikatlo, sa kana. Habang nakayuko tayo, kung saan ka man nakatayo ngayon, talk to the Lord. Kasi alam ko, mangungusap sa iyo si Lord Jesus Christ. At inaanyayahan ka niya, anak, pumasok ka sa proseso ng pagiging disciple ko. Huwag kang manatili sa pagiging maturing believer. Awitin natin ang awitin ng pagsusurrender sa Panginoon. Sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita
Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Umpisa tayo. Patawarin mo ako. Gawin mong awit ng panalangin ang awiting yan. Itaas mo ang iyong dalawang kamay bilang tanda ng iyong paggalang at pagpipitagan sa Panginoon. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari Yan ay awit ng discipleship. Uwitin natin ulit. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Awitin mo ng buong puso ang awiting ito. puso kong ito. Hayaan mo ang puso mo ang umawit. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari. Tanging organ lang ang mag-play. May sasabihin lang ako sa inyo. Ilarawan nyo ang sarili nyo bilang kayo na si Mary of Bethany. Meron siyang hawak-hawak na mamahaling pabango na ang halaga ay mahigit 1 taon na sahod ng isang pangkaraniwang manggagawa. How costly and precious yun pong alabaster jar na yun na may pabango dun. At nung makaharap niya si Jesus, kanyang binasag ang alabaster jar. At yung pabango na ang halaga ay 1,000 taon na sahod ng isang pangkaraniwang manggagawa, ay ibinuhos niya sa paanan ng Panginoong Yesus. Inoffer niya yun. Binasag niya. Ito ay pwedeng gawing metaphor. Bagamat totoong pangyayari. Larawan ng iyong puso, mga pangarap mo sa buhay, mga bagay na inaasam-asam mo, yung self-will mo, ay hinayaan mong itong mabasag at ialay mo sa paanan ng Panginoon. Tumulad ka kay Mary. What you can offer to God, which is costly to your life. And God is calling you to be His radical disciple. Tinatawagan ka ng Diyos na maging isang radical, militant disciple. Gusto ni Lord ng isang alagad na kayang itakwil lahat ng mga gusto niya sa kanyang buhay. Awitin natin muli ang awitin mula sa umpisa. Tawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang
ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, tunay na pagsamba. Taas natin lahat ang ating mga kamay. Pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. One more time, tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, For the last time, maghari ka. tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Maghari. maghari ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Abba Father, tinataas ko sa iyo ang buong kongregasyon ngayong umaga. Hinihiling ko po sa inyo ang inyo pong basbas sa buhay po nila. Ang iyong mga salita na kanila pong napakinggan ay tumimo ng malalim. Lord, ang mga discipleship seeds na ito, O Diyos, na tunay na ikaw ay may panawagan sa amin na kami ay dapat maging disciple mo, maging radical follower po ninyo, Panginoon. Mangyari po ito, Abba Father. I-prepare mo po kami for something greater ahead of us. At inihiling ko po sa inyo na alam ko, bagamat tapos na ang gawain, pag uwi nila, lagi nilang marinig sa kanilang espiritu yung message na ito, the call to radical discipleship. Tulungan mo po, tumugon po sila at sabihin nila, yes Lord, I am willing Lord to become your radical disciple, na kung saan, Panginoon, there